Magandang araw! For today's vlog ay nga ni Hot maaga pa lamang ay nag-imis-imis na kami din sa bahay. Pinagbubuklat nga ni Ho pala namin yung aming mga pinaglumaang mga damit na mga nakabasok. Hindi nga ni Ho para ipagtatapon kundi pagpipiliin nga ni Ho pala yung maaari pa. Babalik nga ni Ho pala kami dun sa aming nakaraang pinuntahan nung nag-outreach kami. Isip ko nga ni Ho palang paghahalwatin na rin, sayang naman kung ari nakabasok-sok laang din. Ari naman hoy mga ayos pa at alam ko namang hindi maselan yung aming mga pagbibigyan. Kahit man din simpleng bagay lang ito para sa atin, pero alam kong napakalaki na nito para sa kanila. Ari naman ay magagamit nila para sa kanilang pang-araw-araw na kasuotan. Syempre, pag mamimigay din naman tayo ay kailangan desente at mapapakinabangan nila. Pagkatapos naman na naming mapili yung mga pwede pa, ay di ari nga ni Hot, dinala ko na din sa may labahan namin. Paglalabhan ko na din nga ni Ho pala ari, para nga ni Ho pag binigay namin, ay di suotin na laang nila. Ay di ari nga ni Hot, ako'y habang nagalaba-laba at naisalang ko na din naman, ay asabayan ko na ng pagluluto ng aming pananghalian. Puso ng saging nga ni Ho pala yung alutuin ko ngayon, at ariman din ho ay nahagilap ko laan din sa may harapan namin. At dahil nga ni Ho pala kami ay napapaligiran ng mga puno ng saging, ay dari nga ni Ho tinampusan ko na yung ilang buwig na saging din. At dahil nga ni Ho pala ari ang meron din sa amin, ay dari nga ni Ho ang apag-ariin naming pang-ulam ngayong araw. Pinagtatanggalan ko nga ni Ho pala nung mapula na yon, at di naman din ho sa amin na hindi man inasama ang ganun. Iniwan ko nga lamang ho pala yan sa gitna bago naman inalis ko na yung alibutod, para nga ni Ho pag tinadtad ko ay hindi man mapasama. Agatan ko lang man din ho yaan, at ang nyug naman din sa amin ay libre laang. Magalingalinga ka lang man din ho sa may nyugan ng may nyugan, at makakahagilap ka na ng panggata. Naalala ko nga ni Ho pala dati-rati na tuwing hapon ay sugod kami sa may nyugan para nga ni Ho mangahoy ng palapa at saka uyo. Syempre kasama na din yung paghagilap ng nyog para ibenta at may pangbaon kinabukasan. Pagkatapos ko naman ng magayat sa maninipis, ay dini ko naman inilagay sa malukong na ari. Sinabuyan ko na nga rin ho pala yaan ng kaunting dakot na asin, saka ko naman ho pinagagarne para maalis yung katas. At nang mapigaan ko na nga ni Ho pala lahat, ay dari nga ni Ho sinimulan ko na ulit na tadta rin sa tamang pinulaang. Pag nagaluto nga ni Ho pala kami ng puso ng saging, ay inapigaan muna namin sa kaapadalawa ng tadtad para nga ni Ho hindi mahirap at magsabog-sabog. At pagkatapos ay rin naman ng mga pansamyang sibuyas at bawang ang aking ginayat. Maya-maya naman ho'y binalikan ko rin nakasalang kong labahin, at inahintay ko muna nga ni Ho pala si Tano at inutusan kong magpagata doon sa may baba. Hindi na nga ni Ho pala bumalik-balik yung aming kayuran na yun, at wari ko nga ni Ho'y naligaw na at sana pumaroon. At pagkatating naman ho ni Tano, ay dari nga ni Ho sinalang ko na aring panlahok naming kaunting karne ng manok. Asang kutsahin ko nga lamang man din ho rin ng kaunting minuto, at pag mapula-pula naman din ho at igana ay di tabi-tabi ko muna, at dini ko na rin agisahin yung sibuyas at bawang. Dinagyan ko nga lamang ho pala yan ng kaunting mantika, saka ko naman inihulog yung bawang at sibuyas. Hintayin ko nga lamang ho pala yung pumula-pula, saka naman paglahukin ko at sunod kong alagay yung pinagtatadtad kong puso ng saging. Ibinuhos ko na nga rin ho pala din yung pangalawang gata, at riman din ho ang magsisilbing tubig ni rin. Nilagyan ko na nga rin ho pala yan ng mga pampalasa na asin, paminta at saka nor, at yun lang man din ho ay ayos na. Habang nakasala nga ni Ho, ay diarit pumarini muna ako sa may harap bahay namin, at kumuha nga ni Ho pala ako ng ilang pirasong sili. Kako naman nga ni Ho ay para mahalang yung aking inaluto. Pag mahalang-halang man din ho ang inakain, ay talaga namang nakakaganang kumain. Pagkabalik ko naman ho din sa may loob, ay agad kong tiningnan yung aking nakasalang, at ayun na nga ni Ho igana. Kaagad ko naman hong inilagay yung kakanggata, at hintayin lang man din ho rin ng kaunting minuto, at pag bumulak na ahunin ko na. Simpleng ulaman nga lamang ho pala rin din sa amin, at pag ikaw man din ay madiskarte at masipag maghagilap, ay hindi mo na abilhin ang pang-ulam. Inaluhalo ko na nga rin ho pala yung inaluto kong ari, at nung nagalangis-langis na nga ni Ho pala yung gata, ay inahon ko na din kaagad. Pagkaahon ko nga ni Ho pala, ay diari nga nit sinalangan ko ulit ng panibagong kawali. At dahil nga ni Ho pala hindi mahilig sa mahalang yung iba namin mga kasama dini, ay diarit pinagbukod ko na sila. Nilagyan ko nga lamang ho pala yan ng ilang sandok, at dini ko nga ni Ho pala asabog yung mga kinuha kong sili. Hindi ko na nga ni Ho pala yan pinagagayat, at dini ko na nga lamang ho pinagpipirat sa mismong kawali. Hintayin ko nga lamang ho pala yung makuluan ng ilang segundo para naman kapit na kapit yung anghang. Ay tingnan pa naman ninyo, at nagalangis-langis na yung gatang nilagay ko. Kaagad ko na nga rin ho pala yung inahon, kaya naman kuha na kayo ng mangkok ninyo, at bigyan ko man lang kayo ng ilang sandok. Anong sarap man din nun niri sa bahaw, bago may tutong ay talaga namang katalong-katalo na ang iyong pananghalian. Dami na nga rin ho pala ang merienda, talaga namang mapaparami na ang kain niri paggarni ang pang-ulam. Tinambalan ko na nga rin ho pala rin ng ilang pirasong isda, tari nga ni Ho, aprituhin ko na. Bago nga ni Ho pala may sausawan ka ng
ng ilang pirasong pinigang kalamansi na abot-bura ng kaunting asin. Nang maluto na nga niyo pala lahat, ay di inahon ko na. Naghain na nga rin pala ako din sa loob para kami ay makakain na. Siya, kain na tayo. Thank you Lord sa blessing. Pinagtatawagan ko na nga rin pala sila diyan para kami ay makakain na. At tingnan pa naman ninyo si Mama't may daladalang ilang pirasong kalabasa. Bigay nga niyo daw pala yun nung suki namin na inabilhan namin ng isda. Ari namang tiyo ni Kiyo ng si Tano ay kaagad namang nilabas yung aking inatabi-tabing ice cream. Kaagad naman yung nilantakan ni Kiona at hindi na nagpapigil kaya naman yun kaagad ang inunang kinain. Awan baga naman dyan kay Kiona at anong paghihilig sa malalamig lalo na sa ice cream. Pag man din nakabangla din sa may labas ng bahay namin at may nagakuliling na ice cream ay talaga namang atawagin niya. Fast forward na nga niho at bandang pahapon mga alas 2 na siguro ho ari ay di arit binalikan ko na yung aking inalabhan. Pinaglalabhan ko man din ho yung mga binulwat kong mga damit at yun man din ho ay abigay ko sa mga kapatid nating mangyan. Sobrang nakakataba nga niho pala ng puso na kahit sa simpleng paraan ay nakakatulong tayo. Sabi nga niho ay mas maigi daw yung nagabigay kaysa sa tumanggap. Kaya naman ho sa may mga kakayahang tumulong diyan ay wag na magatubili na tulungan yung mga nangangailangan. Bandang alas 5 na nga niho pala ari at may kanya-kanya man din ho kaming alakaran. Kaya naman ho nagasikaso muna kami ng aming mga pag-iitsura. Kinarga ko muna nga niho pala sandali diyan si Alicia pero naman din sa may gilid ko ay may gusto ding umikyabit na isa pang bata. Ganero ho pala ang pakiramdam pag nanay ka na pero hindi pa naman ho ako nanay. Ano na yun? Halos hindi na nga niho pala mahitsurahan ang pagmumukha bago sunod-sunod ang anak. Damdam ko rin naman ho yung mga nanay diyan na talaga namang masuunahin nila yung kanilang mga anak kaysa sa sarili nila. Kaya naman pag naging nanay na ako siguro ay maalam-alam na ako sa mga pasikot-sikot. Pero atingnan muna nga pala natin yun sa tawas. Ano na yun? Ay siya, gandinin na lamang muna ho. At yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.